Ilang araw bago po ang Holy Week at pagtatapos ng Fire Prevention Month, kabi-kabilang sunog po ang naitatala ngayon sa NCR. Dagdag dyan ang sunog ngayong araw sa Malabon kung saan may nasawi. Nakasalang sa Balitang Hali ang Chief Community Relations Section ng Bureau of Fire Protection National Headquarters na si Fire Senior Inspector Gabriel Solano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi and Ma'am Connie. Maraming salamat po. Magandang umaga po, sir. Base po sa inyong monitoring, ano po ang kadalasang sanhi ng mga sunod-sunod na sunog nitong mga nakalipas na araw? At papaano nyo po ito na nabilisang narespondihan kaya? Opo. Magkaiba yung cause of fire natin kung ang titingnan natin is National Capital Region na data compared sa nationwide natin na fire incident data. Aha. Kasi yung National Capital Region natin, number one pa rin natin po is yung mga open flame. At gaya na ng sigarilyo, yung mga upos ng sigarilyo na accidentally nagkukos yan ng sunog. On a national scale, national level kung titingnan natin, ang taas-taas po na causes of fire natin is rubbish fire, yung mga fire natin na nagtutuloy sa isang malakihang sunog na may nadadamay ng mga residential areas. Right. Pero bakit po kaya yung mga insidente po ng sunog na may nauuwi pa sa trahedya o pagkamatay ng ilang tao, may mga nakikita ho ba tayong po pwede kayang mabago, halimbawa siguro sa mga bintana, kasi marami may mga grills, hindi ba? O kaya yung mismong siguro training na rin sa mga pamilya kapag may sunog, paano ang drill? Opo. Yes, ma'am. Kinakalungkot ng BFP yan, ma'am, kasi nakikita natin, mayroon nga talaga tayong namamatay ngayon sa mga fire incident natin. Isa sa nakikita natin, ma'am, na rason dito is, una, hindi po alam ng mga biktima na may nangyari na palang sunog. We have this fire incident na hindi man lang sila inform o hindi sila ginising ng mga kasama nila sa bahay, kasama nila sa community. Andyan din, ma'am, yung isang dahilan na may namamatay kasi walang means of escape yung bahay. Ibig sabihin, nandun sila sa kwarto nila, nasa second floor, third floor, at wala silang means of escaping. Tama yung nabanggit niyo, ma'am, na may mga bintana tayo na nakalagay pa ng mayroong grills or naka-fix yung mga grills na yan. Unang-una, pinagbabawal po natin sa fire code, ma'am, na magkaroon ng grills yung mga bintana kasi for residential occupancies, kagaya ng mga bahay natin, yan po yung primary or isa sa mga means of escape in case mayroon ng fire incident. Naiintindihan natin na for security purposes, para sa mga makaiwas sa mga magnanakaw, kung kailangan or gusto talaga natin lagyan ng grill, better make that grill operable or yung pwede pa rin po natin siyang buksan. Mayroon lang padlock, pero yung padlock niya po is within noticeable location para kapag may ganyang sunog na, ma'am, pwede mabuksan ng mga nandun sa kwarto niyo. Holy Week na po sa susunod na linggo. Kumusta yung paghahanda ng BFP pagdating sa mga magjujuting bumbero at gagamiting fire trucks? Lalo natin, maraming uuwi o aalis sa kanilang mga bahay. Opo, yes, sir. Naka-ready na po ang buong Bureau of Fire para po dyan, and we will be suspending Fire Prevention Month activities na po starting Sunday at magte-take effect na po yung ating Offland Semana Santa. Tatagal po yan hanggang sa susunod na linggo, sa 31. Kasama po dyan, naka-deploy po ang ating mga BP personnel, kagaya ng ating mga EMS personnel, ating mga fire truck personnel. Makikita na po natin yan sila sa kalsada, sa mga emergency locations to give any assistance para sa mga motorista, una sa lahat. Pangalawa, sa mga magkakaroon ng aksidente, insidente tulad ng mga medical emergencies. Ngayon, total, mainit na panahon. Yan po yung madalas na nailatala natin kapag ganito pong Holy Week. Okay. At sumabay pa itong El Nino, sir. Very quickly po, ano pong mga tips nyo para sa ating mga kababayan para iwas sunog? Yes, sir. Number one po, sir, na pinapaalala ng BFP, ugaliin po natin na maglinis ng bahay. Yung po talaga yung pinaka-solusyon natin. Kasi sa paglilinis ng bahay or pag-observe ng good housekeeping practice, makikita natin yung mga bagay na hindi dapat na nandyan sa tahanan. Mga pwedeng mag-cause ng fire. Masusolusyonan natin yun. Matatanggal natin yun, yung mga octopus connection, yung mga depektibo ng appliances, yung mga saksakan na napatukan na ng mga alikabok,
Pati yung mga host at saka regulator ng ating mga LPG, check natin lahat yan kapag tayo po ay nag-observe ng good housekeeping practice. Okay. So, si BFP, yun yung number 1 po na tip na binibigay sa ating mga kababayan. Pangalawa, since karamihan sa mga tunog natin residential areas, i-observe po natin si EDIT, no? Yung exit drill in the home. Sanayin ang bawat miyembro ng pamilya kung ano yung dapat gawin kapag may sunog. Turuan lahat ng kasama sa bahay kung paano lumabas at saan dapat pumunta. Sa ganun Okay. po, maiwasan na natin sir na mayroon pong mga nagiging casualties sa mga fire Oo nga incidents po. natin. Sige po. Sana maituro nito sa mga eskwelahan. Maraming salamat po sa inyo. Yes sir, maraming salamat din po at magandang araw. Si Fire Senior Inspector Gabriel Solano ng BFP. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.